So, magandang gabi po sa ating lahat. Atin pong tatalakayin ang mga sumusunod. Ito po ang 21st century education, 21st century education teachers, 21st century education learners, at 21st century education curriculum. At magandang gabi rin po pala sa inyo, Sir J. Camunias. So, magsisimula na po tayo. Unahin po natin ang Century of Education. So, ang edukasyon noong ika-21 siglo ay naglalaman ng mga iba't ibang mga pamamaraan at metodolohiya na ginagawa upang matugunan ang patuloy na pagbabago ng pangangailangan ng mga mag-aaral sa ating pagbibilis na nagbabagong mundo or sa pagbabago ng ating mundo. So, narito po ang isang pagbabahagi ng ilang mahalagang aspeto. Unang-una po ang integrasyon ng teknolohiya. Ang teknolohiya ay isinasama ng walang abalang sa proseso ng pag-aaral, hindi lamang bilang isang tool, kundi bilang isang pangunahing bahagi ng edukasyon. Kasama dito ang paggamit ng mga computer, tablet, interactive whiteboards, educational software, online platforms, at mga digital na sangkap upang mapabuti ang mga karanasan sa pagtuturo at pag-aaral. Pangalawa po, personalisadong pag-aaral. Sa pagkilala ng bawat mag-aaral ay may mga natatanging lakas, kahinaan, interes at estilo sa pag-aaral or ng mag-aral. Sinisikap ng mga guro na personalisin ang mga karanasan sa mag-aaral. Maaring kasama dito ang mga adaptive learning software, differentiated instruction, project-based learning, at individualized learning plans. Pangatlo po ay pag-iisip sa kritikal at pagsasaayos sa mga problema or critical thinking and problem solving. So binibigyan diin ang pagpapaunlad ng kasanayan sa pag-iisip sa kritikal or sa critical thinking, kakayahan sa pagsasaayos ng problema, katalinuhan at innovation. Inuudyo ka ng mga mag-aaral na ma-analyze ang impormasyon ng may critical na pag-iisip, mag-is na kritikal na pag-iisip, mag-isip ng malikhain at gamitin ang kanilang kaalaman upang malutas ang mga problemadong totoong nararanasan. Pangatlo po, pananaliksik at pagsasamahan sa pag-aaral. Dito naman po pinopromote ang pagsasamahan at teamwork bilang mahalagang kasanayan para sa tagumpay na ika-21 siglo. Ang mga proyektong panggrupo, kooperatibong mga aktibidad sa pag-aaral at mga interaksyon sa pagitan ng mga mag-aaral ay nagpapalakas sa pagsasamahan, komunikasyon at interpersonal na kasanayan. Ah, Pandaigdigang pagkakamayan at kakayahang pangkultura. So dito po sa patuloy na globalisasyon, binibigyan diin ng edukasyon ang kahalagahan ng pag-unawa sa iba't ibang kultura, pananaw at mga pandaigdigang isyu. Hinuhubog ang mga mag-aaral na maging mga mamamayang pandaigdig na may kamalayan, pag-unawa at kakayahang pangkultura. Meron po ding buhay habang pag-aaral. Sa isang lipunan na sa isang lipunan na mabilis ang pag-usad at nakabatay sa kaalaman, ang kakayahan ng mag na mag-aral at mag-angkop sa buong buhay ay mahalaga. Dito nakatuon ang edukasyon hindi lamang sa pagbibigay ng kaalaman sa partikular na paksa, kundi pati na rin sa pagpapalago ng mga kasanayan panghabang buhay tulad ng pagtatanong, self-directed learning, adaptability, at resilience. Yun lamang po. At tayo naman po ay talakayan naman po natin ang 21st century education teachers. So, ang mga guro sa edukasyon ng ika-21 siglo ay dapat na maging mga mapanuri, makabago at may kakayahang magbigay ng mga karanasan sa pag-aaral na kaakibat ang pagbabago ng panahon at pangangailangan ng mga mag-aaral.
Narito rin po ang ilang katangian ng mga guro sa edukasyong ito. Unang-una po ay kailangan nating maging mapanuri at mapanlikha. Ang mga guro ay dapat na mapanuri sa kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo at palaging naglalayong maghanap ng mga bagong paraan upang mapabuti ang karanasan sa pag-aaral ng kanilang mga mag-aaral. Sila ay nagmamalasakit sa pag-aral at pag-unlad ng mga bawat mag-aaral. Pangalawa, nagbibigay ng personalisadong pagtuturo. Kilala ng mga guro sa edukasyong ika-21 siglo ang kanilang mga mag-aaral bilang individual na may natatanging pangangailangan, kakayahan at interes. Sila ay may kakayahang magbigay ng mga pagsasanay na personalisado at naayon sa mga pangangailangan ng mga bawat mag-aaral. Pangatlo, may kaalaman sa teknolohiya. Dahil sa mahalagang papel ng teknolohiya sa edukasyon, sa kasalukuyang panahon, ang mga guro ay dapat na may sapat na kaalaman at kasanayan na paggamit ng mga teknolohikal na kasangkapan at platform upang mapabuti sa pagtuturo at pag-aaral. Pang-apat, tagahikayat ng pag-iisip na kritikal at pagsayos ng problema, parang yung kanina po, critical thinking and problem solving. So, ang mga guro po ay nagtuturo hindi lamang ng mga konsepto sa katotohanan, kundi pati na rin ng mga kasanayang pag-iisip pag-iisip sa kritikal, tulad ng pagsusuri ng impormasyon, pagbibigay ng argumento, at pagsasaayos ng mga problema. Panglima, ang tagapagtaguyod ng pagtutulungan at kolaborasyon. Sila po ay nagtataguyod ng kultura ng pagtutulungan at kolaborasyon sa kanilang mga silid-aralan, kung saan ang mga mag-aaral ay pinasasang-ayunan na mabahagi ang kanilang mga ideya at karanasan upang magtagumpay sa mga proyekto at gawain. Pang-anim, nagpapahalaga sa pandaigdigang kamalayan at kultura. Ang mga guro ay nagpapalawak ng kamalayan ng kanilang mga mag-aaral sa iba't ibang kultura, pananaw at mga pandaigdigang issue. Sila ay nagtuturo ng pagpapahalaga sa pagiging mga mamamayang pandaigdig na may kaalaman at pag-unawa sa mundo. Pambito, tagapagtaguyod ng buhay habang nag-aaral. Hinuhubog ng mga guro ang mga mag-aaral na maging mga matatagumpay na mga mag-aaral, hindi lamang sa loob ng silid-aralan kundi maging sa kanilang mga karera sa buhay, sa buong buhay nila. Sila ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagiging handang mag-aral at magbago sa patuloy ng pagbabago ng mundo. Pangwalo, balanse at nurturing. Sa kabila ng pagiging mahigpit sa pagtuturo at pagpapalawak ng kasanayan ng mga mag-aaral, ang mga guro sa edukasyon ng ika-21 siglo ay nagbibigay din ng pansin sa kanilang mga pangangailangan at emosyonal at sosyal. Sila ay nagtataguyod ng isang balanse at mapagmahal na kapaligiran sa pag-aaral or sa mag-aaral. So, sa sinabi ko po na yun, sa kabuuan, ang mga guro sa edukasyong ika-21 siglo ay may mga mahalagang papel sa paghubog ng mga mag-aaral na handa at may kakayahang harapin ang mga hamon ng mundo sa kasalukuyan at hinaharap. Sila ay nagbibigay hindi lamang ng kaalaman at kasanayan, kundi pati na rin mga kasanayang panghabang buhay na kailangan para sa tagumpay saan mang larangan ng buhay. So, lipat naman tayo sa 21st century education learners. So, ang mga mag-aaral sa edukasyon ng ika-21 siglo ay may mga iba't ibang katangian at pangangailangan na kinakailangan upang magtagumpay sa isang mabilis na sa pagbabago ng mundo. So, meron din po, narito rin ang ilang mga katangian ng mga mag-aaral sa ganitong edukasyon: mapanuri at makabago. Ang mga mag-aaral ay aktibo sa kanilang pag-aaral at laging handang tanggapin at subukan ng mga bagong ideya at konsepto. Sila ay may kakayahang mag-isip ng kritikal at magtanong upang malalim na maunawaan ang kanilang mga paksa. Responsable at may disiplina sa sarili. Yun po ang pangalawa.
Sila ay may kakayahang pangalagaan ng kanilang sariling pag-aaral at magkaroon ng disiplina sa kanilang mga gawain at mga takdang aralin. Sila ay may mga malasakit sa kanilang pag-unlad at nagpapakita ng determinasyon upang makamit ang kanilang mga layunin or ang kanilang mga goals. Pangatlo, may kakayahang magtrabaho sa grupo. Ang mga mag-aaral ay natututo at nagpapakita ng kakayahang makipagtulungan at magtrabaho sa iba at sa pamamagitan ng mga proyekto at gawain sa grupo. Sila ay nagbibigay ng respeto sa pananaw na at kontribusyon ng iba at nag-aambag ng kanilang sariling kaalaman at kasanayan. Pangapat, handa sa pandaigdigang kamalayan at paggalang sa kultura. Sila ay bukas sa pag-unawa at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura, pananaw at mga pandaigdigang isyu. Sila ay may kamalayan sa mga global na hamon at may kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang mga background. Panglima, mga kakayahang mag-ayos ng problema. Ang mga mag-aaral ay may kakayahang mag-isip ng malikhain at maghanap ng mga solusyon sa mga totoong problema sa lipunan at sa kanilang sariling buhay. Sila ay nagpapakita ng determinasyon at pagtsatsaga sa harap ng mga hamon at hadlang. May kakayahang Pang-anim po, may kakayahang mag-adapt sa pagbabago. Sila ay may mga kakayahang mag-adapt sa mga bagong teknolohiya, kaalaman at pamamaraan ng pag-aaral. Sila ay may bukas na isip at hindi natatakot subukan ng mga bagong ideya at karanasan. Pampito, empower at nasasangkot sa kanilang mga pag-aaral. Ang mag-aaral ay ay aktibo at nasasangkot sa kanilang pag-aaral na may pananaw na sila ay mahalaga at may kapangyarihan sa kanilang sariling pag-unlad at pagkatuto. Sila ay nagpapakita ng interes at pagmamalasakit sa kanilang pag-aaral at sa kanilang kapaligiran. Ang kabuuhan naman po ng mga sinabi ko ay ang mga mag-aaral sa edukasyon ng ika-21 siglo ay hindi lamang nag-aaral ng mga konsepto at kaalaman. Talakayan naman po natin ang 21st century education. Ang curriculum sa edukasyong ika-21 siglo ay naglalayo magbigay ng makabago at makabuluhang na karanasan sa pag-aaral na tumutugon sa mga pangangailangan at hamon ng modernong mundo. So, meron po tayo ding ilang curriculum sa ganitong uri ng edukasyon. Unang-una po ang pananaw sa pag-unlad ng buhay habang nag-aaral or buhay habang nag-aaral nga po. Ang curriculum ay nakatuon hindi lamang sa pagtuturo ng mga pangunahing kasanayan at kaalaman, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng mga kasanayan pang habang buhay tulad ng kritikal na pag-iisip, pakikipag-ugnayan at self-directed learning. Pangalawa, personalisadong pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng mga pagkakataon upang makapagpasya sa kanilang sariling pag-aaral na ayon sa kanilang mga interes, kakayahan at layunin. Ang curriculum ay nagbibigay ng pagkakataon para sa individual na pag-unlad at pagpalawak ng mga kasanayan. Pangatlo, pagsasanay sa 21st century skills. Ang mga kasanayan pang 21 siglo ay at tulad ng digital literacy, critical thinking, communication skills, collaboration, at creativity ay binibigyan diin sa curriculum. Ito ay upang ihanda ang mga mag-aaral para sa mga hamon at oportunidad sa isang global na lipunan. Pang-apat, integrasyon ng teknolohiya. Ang teknolohiya ay isang mahalagang bahagi ng curriculum kung saan ang mga mag-aaral ay tinuturuan hindi lamang kung papaano gamitin ang teknolohiya, ngunit kung paano ito magagamit ng epektibo sa pag-aaral, pagsasaliksik at paglikha.
Panglima, interdisciplinary approach. Ang curriculum ay naglalaman ng mga interdisciplinary na paksa at gawain. Ang nagpapalawak sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa iba't ibang larangan at kung paano ito nag-uugnay sa isa't isa. Pang-anim, pagpapahalaga sa pandaigdigang kamalayan at kultura. Ang mga paksa sa kultura, kasaysayan at mga pandaigdigang isyu ay binibigyan diin upang palawakin ang kamalayan ng mga mag-aaral at gawing mas maunawaan nila ang mundo. Kampito, pagsasanay sa empowerment at leadership. Ang curriculum ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga mag-aaral na magkaroon ng sariling boses at maging leader sa kanilang sariling komunidad at lipunan. Pangwalo, pagpapahalaga sa social at emosyonal na kagalingan. Ang mga aspeto ng social emotional learning tulad ng empathy, self-awareness at relationship building na ay isinasama sa curriculum upang matulungan ang mga mag-aaral na maging buo sa kanilang personal na pag-unlad. So, sa pangkahalatan, ang curriculum sa 21 siglo ay na magbigay ng kabuluhan at komprehensibong karanasan sa pag-aaral at nagpapalakas ng mga kasanayan at kaalaman na kinakailangan para tagumpay sa isang nagbabagong mundo. Ito'y tumutugon sa mga pangangailangan at hamon ng mga mag-aaral sa kasalukuyan at hinaharap habang nagtataguyod ng pag-unlad at kaalaman sa isang pandaigdigang konteksto. Yun lamang po at marami pong salamat.